Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Suldra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Efeso Kapitulo 5, talatang 8. Efeso 5:8. Ito ang sinasabi, "Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan, sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mahabagin, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, o Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mayroong mga dinadalang karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin mo dahil sa karamdaman na kanilang taglay, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa banig ng karamdaman. Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na mapagpapagaling sa lahat ng klaseng karamdaman. Ito man ay cancer, ito man ay yung mga karamdamang hindi mapagagaling ng mga doktor. Pero ikaw, O Diyos, ang siyang makapagpapagaling. Lord, abutin mo ang mga kaibigan namin ito. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisihanda patungo sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa daan kung sila ay nagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin nagtatrabaho sa mga lansangan. Ang mga drivers, patuloy mong ingatan, Panginoon, sila na naghahanap buhay sa lansangan. Maging ito man ay motorsiklo driver, mga grab, taxi, jeep, Panginoon, ingatan mo sila na hindi sila mapahamak sa kalsada, Panginoon. Gayon din po ang aming mga kapatid na mga traffic enforcer, mga naglilinis ng kalsada, O Diyos. Ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapulisan, kasundaluhan, na sila ay nagbabantay sa aming bansa upang wala pong anuma sino mang makapasok na mga masasama, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanyang mga trabaho nito, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na
nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, tulungan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng proteksyon, Panginoon. Naway ang relasyon nila sa kanilang mga employer ay maganda upang sila, O Diyos, ay makapagtrabaho ng maayos. Naway hindi sila na magkaroon ng isang mga insidenteng hindi sila nagkakaunawaan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Amin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang maraming mga pagkain na itanim nila katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Tulungan mo po ang aming mga magsasaka, Panginoon, na makaahon sa mga sa buhay ng kahirapan. Lord, amin din inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming mga mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid naming nakahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa mga bilangguan. Sila po'y ingatan mo sa loob ng bilangguan. Sila man ay nagkakaroon ng kasalanan, Panginoon, o napagbintangan lang. Lord, busbusin mo po sila na hindi sila mapahamak, Panginoon. Naway ang mustisya sa lupa ay maging patas na, O Diyos, upang katulad ng hustisya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na mabahagbagin, mapagmahal. Panginoon Jesus, salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na sa umagang ito, na kami po'y patnubayan mo sa lahat ng aming mga gagawin. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kinilala si Francisco Stanislao ng San Fernando, Pampanga na unang Pinoy na gumawa ng parol noong 1908. Ang parol niya ay hugis bituin o star na may 5 sinag. Ang parol ay karaniwang hugis star bilang pag-alala sa Star of Bethlehem na gumabay sa mga pantas nang bisitahin nila ang batang si Jesus. Ngayong tuwing nalalapit ang Kapaskuhan, mga kapatid, marami tayong makikitang mga nakasabit na parol sa mga bahay at iba pang establishment. Karaniwang may mga kumukuti-kutitap na ilaw at nagniningning ang mga parol. Hindi maipagkakailang Pasko na nga. Si Jesus na siyang ipinagdiriwang natin tuwing Kapaskuhan, ang siya ring light of the world. Tuwing makakita tayo ng parol, maalala natin si Jesus at ang tagubilin para sa mga iniligtas. Dati, kayo'y nasa kadiliman, mga kapatid. Pero ngunit ngayon, nasa kaliwanagan na. Sapagkat tayo'y nasa Panginoon na.
Ayon sa Efeso 5:8, ang lahat ng tao ay nabubuhay sa kadiliman dahil sa kasalanan. Ngunit kung tayo ay tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ililipat tayo ni Jesus doon sa kaliwanagan. At bilang tagasunod ni Jesus, ang bawat nilalang niya ay magsisilbing ilaw sa sanlibutan. Mamumuhay ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa liwanag na ibinigay ninyo sa amin upang kami, O Diyos, ay makalakad ng maayos dahil maliwanag na ang Panginoong Hesus ang siyang aming tagapagligtas. Malapit na po ang Kapaskuhan, kaya Panginoon, ang iyong pagsilang ang simbolo na ikaw, O Diyos, ang aming Mesiyas na magliligtas sa amin sa kapahamakan ng kasalanan. Sa umagang ito, Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Tulad ng iyong mga alagad, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin, sa inyo. Nakakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang pagtitiwala ninyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.